Si Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Good morning, Chair. Chair, simulan ko yung tanong dun sa barangay and SK elections, ano? Kasi pasado na siya. Both houses, no? Pirma na lang yung kulang. So, ano po ba ang plano rito ng COMELEC? Paano ito makaka-apekto dun sa ginawa nating preparations? I understand, meron kayong emergency meeting? Tama po kayo, Ma'am Maricel, ngayong araw na ito nagpatawag kagad tayo ng emergency meeting sa ating mga pinuno ng iba't ibang departamento sapagkat may implikasyon po kasi yung pagpapareset ng barangay and SK elections. So, siyempre po, kahit naman hindi pa tayo nag-iimprenta ng balota, pero meron po kami kasing naiset ng mga schedules at timelines na kinakailangan baka i-adjust po namin. At yung mga procurement, yung mga dapat bilhin ng mga kagamitan, itutuloy ba namin o ipagpapaliban muna? Halimbawa po, nga dapat ba kami magtuloy ng pag-procure halimbawa ng indelible ink kasi pagka pinrocure natin yan na mas maaga na-deliver sa amin, certain Ma'am Maricel, baka po kasi matuyo yan, mag-iba ang kulay o ano man magbago doon sa mismong formulasyon ng mismong indelible ink. Kung kaya pag-iusapan namin yung mga bagay na ganyan. Halimbawa rin po, dapat meron tayong registration of voters mula July 1 to 11, 11 araw, dahil nga sa maiksi lang yung panahon na nabigay sa atin ng batas para naman doon sa election sana ng December 1. So ang tanong ba, yan ba itutuloy namin yung registration na yan ay pagpapaliban na lang, halimbawa baka bandang Oktubre, so that ito ay tumagal na lang hanggang August ng 2026. So more or less po yung mga kinakailangan pag-usapan namin, and then kapag po kasi humaba yung registration natin, dadami po yung bilang ng mga botante natin na ngayon ay more or less 68,431,965. So pagka po dumami kasi yan, halimbawa naging 70 million, dadami po ang bilang ng presinto, dadami po ang bilang ng mga electoral board members, at syempre, dadami rin po yung mga election paraphernalia na gagamitin natin sa bawat presinto. Kung magkakaganon, wala po kaming budget para doon sa pagdami na yun, dahil kamit na namin yung budget para sa 2026. Kung kakailanganin namin either magkamit o magdagdag ng budget para sa 2026. So, kasi sir, pagka sa 2026 ginawa yung election, syempre madadagdagan yung mga 18 years old. Kaya madadagdag 15 to 17 na 15 to 17 kasi nga pala SK. Oo. Sila yan. So madadagdagan yan. At saka siyempre yung magpapa-reactivate ng kanilang registration o yung mga magpapa-transfer ng kanilang registration o kung hindi man yung mismo mga first time lang din na magpapa-register kahit na yung mga hindi pa nakakaboto kahit kailan. Meron ba tayong rough estimate, sir, as early as now kung magkano yung kakailanganan natin na posibleng dagdag dun sa budget? Alam niyo po kasi noong ito po kasing year na ito, yung 2025, natanggalan po kami kung natatandaan po ng lahat ng 7 bilyon para sa barangay and SK elections. At sa 7 bilyon na yan, nasakripisyo po yung dinagdag natin na 2,000 across the board sa lahat ng mga electoral board members na magsisilbi sa araw na eleksyon sa barangay and SK sana. So yan po, kung sakasakali na ma-reset ang ating halalan, ay ating po ipaglalaban pa rin na mairidagdag at mailagay upang kahit paano naman, yung sa mga gamit at saka siyempre yung dagdag ng mga electoral board members, malamang-lamang po kakailanganin natin ng mga 3 to 3.5 billion pesos. Naku, malaki pala, no? Pero kung kayong tatanungin, sir, ano ba to? Okay lang ba tong ginawa pa nila na i-reset pa yung schedule at gawing 4 years yung termino nitong mga barangay at SK elections, because some election lawyers, particularly si Attorney Romulo Macalintal, sinasabi niya parang it's unconstitutional kasi may extension eh. It's the same nung declared as unconstitutional ng Supreme Court doon sa Macalintal versus COMELEC ba yun, Chairman? Yes po, Sir Ted. Pero bagamat siyempre ito po'y highly political decision at siyempre ang kita kapag matupad lamang naman ng ating biniral na batas, kami po tatalima lang kami sa kung ano po ay pag-uutos sa atin. Sa kasalukuyan naman po, Sir Ted, Ma'am Maricel, ay hindi pa naman ito napipirmahan ng ating Pangulo. Tingnan po natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Yung po yung crucial, Sir Ted, Ma'am Maricel, kung bakit kinakailangan kami magkaroon kagad ng immediate action. Dahil pag huminto naman po kami ganito kaaga pa lang ng aming pong paghahanda, paano kung bigla namang hindi naman pala mapirmahan o biglang mawito yung mismong panukalang batas? So ang mangyayari, kami naman po ang mauunsyami doon sa paghahanda natin
para sa December 1, 2025